Ngunit ngumiti lamang si Kang, misteryoso, na binibigyang diin ang kanyang kataasan. May hindi pangkaraniwang bagay na mangyayari sa kontinente sa lalong madaling panahon. Nagsimulang magpaliwanag si Kang, ngunit sa ngayon, iyon lang ang masasabi ko sa iyo. Kung malalaman mo pa, ang santo mismo ang pupunta dito para patayin ako, kaya't marahil ay ibubunyag ko sa iyo ang buong katotohanan kapag tumayo ako sa ibabaw ng iyong mga libingan. Ang mga salita ni Khan ay nagpaisip sa Master. Sinimulan niyang i-connect ang kanyang sinabi sa posibleng intervention ng 5 dragons. At iminungkahi ang unang santo, ang pinuno ng 5 Dragons Union, si Huangbo Ganaka. Ano ang kanilang pinaplano, at paano ito makakaapekto sa ating mundo? Sa anumang kaso, kung ang sinabi ni Kang ay naging totoo, ang planong ito ay magiging isang malaking problema para sa lahat. Napagtanto ng Master na kailangan niyang kumilos kaagad upang maiwasan ang isang sakuna na maaaring sirain ang balanse ng kapangyarihan sa kontinente. Sumigaw ang amo ng buong tapang at determinasyon, hindi kami papayag na magkatotoo ang may itim mong plano, kailangan man naming ibigay ang aming buhay, pipigilan ka namin dito at ngayon. Ang mga mandirigma ng trade union ay sumuporta sa kanya ng mga sigaw, naghahanda para sa huling labanan laban kay Khan. Dapat nating paghandaan ito sa lalong madaling panahon. Sumigaw ang guro, nag-uutos sa kanyang mga tauhan. Samantala, tiningnang mabuti ni Kang ang dalaga, napagtanto na mas malakas ito kaysa sa inaasahan niya, ngunit napagtanto din niyang hindi niya dapat maliitin ang dalawang nakatayo sa tabi nito. Napagtanto niya na kailangan niya ng mas maraming oras kaysa sa orihinal niyang pinlano, at ito ay labis na ikinairita ng kanyang galit, nagpasya siyang agawin ang kanyang sandata ngayon, ang espada, na tila napakalaki noon, ay hindi gaanong kalaki sa kanyang bagong katawan. Bloody Plum, sinubukang malaman kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito, nang ang isang higanti ay nakatayo sa kanyang harapan, handang patayin siya sa isang pag-atake. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa determinasyon, ngunit natatakot din dahil alam niya na ito ay magiging lubhang mahirap para pigilan ang higanteng ito. Ano ang magagawa ko laban sa higanteng ito? Napaisip siya nang makita itong mabilis na papalapit na nagbabanta sa kanyang buhay. Samantala, sa labas ng Taiwan sa Mount Anzo, naganap ang mga pangyayari na maaaring magbago sa takbo ng labanan. Sa puso ng Black Merchant Sect sa Taiwan, sa bahay ng Bloody Tears, isang matinding labanan ang nagaganap. 8 mandirigma na ang bumagsak, at ilan na lang ang natitira para masira ang kanilang pormasayon. Ang target nila ay isang matanda. Ang elder na tinutugis nila ay isang sage na akala nila ay malupit na mga bastard. Nilikha nila ang pormasyong ito ng magkasama, inilagay ang lahat ng kanilang lakas at kaluluwa dito, ngunit hindi niya hahayaang madaig nila ang mga ito ng ganoon kadali. Ang kanyang sandata, isang mahabang lubad, ay nakapulupot sa leeg ng kanyang mga kaaway, na humihigpit sa silong. Sa bawat galaw niya, ang kailangan lang niyang gawin ay hilahin at tapos na ang buhay ng kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natuloy ang lahat ayon sa plano. Pagkahila pa lang niya ng lubad ay biglang lumipad ang katawan niya sa kabilang direksyon. Naramdaman niya ang isang hindi nakikitang puwersa na humila sa kanya mula sa kanyang upuan, na pinilit na lumipad patungo sa mga kaaway na nakatingin sa kanya ng may malamig na determinasyon. Bahagi ito ng kanyang plano, dahil nabigo siyang masupol ang kalaban, kaya kinailangan niyang iluhod muli ito sa ulo. Hindi inaasahang makakita ng ganoong liksi mula sa isang matandang lalaki, ngunit gumalaw siya na parang kidlat, umiiwas sa mga pag-atake at counter-attack sa hindi kapani-paniwalang bilis. Tumagal ito ng ilang mahusay na naglalayong pag-atake, at ang kalaban ay nakahandusay na sa lupa, pagod na pagod. Nang inag ang kanilang mga katawan dahil sa napakalakas na pisikal na pag-atake, na hindi makayanan ng karga, nagpa siya ang matanda na lalo pang hiyain ang kalaban sa pamamagitan ng pagpahid ng kaluluwa sa ulo ng isa sa mga hanggal na sinusubukang ipakita ang kanyang kataasan. Ang lahat ng ito ay dahil pinilit sila ng kanilang mga kaaway na lumaban at ngayon ay sinusubukang talunin sila sa pamamagitan ng kanilang mga pagsiklab ng galit. Gayunpaman, naisip ng sage na ito ay sapat na. Ilang sandali pa, lumitaw ang hari ng digmaan sa likuran niya at tinanong kung nakausap niya si Yamsaek. Gayunpaman, hindi ito nagawa ng hari. Ang dahilan ay ang nakita ni Yim ay nakatakas habang ang hari ay nakikipaglaban sa mamamana,
at ngayon ay kailangan niya itong maabyutan. Tinanong ng sage kung ang mga taong nanatili dito ay hindi sapat para makakuha ng mga sagot. Ang lahat ng mga puting swordsman na ito ay sumailalim sa matinding pagsasanay upang makayanan nila ang anumang pagsalakay at hindi magbibigay ng kahit ano. Ang sabi ng sage, nagpa siya si Soyo na tanungin sila mismo, handang gumamit ng anumang paraan para malaman ang katotohanan. Nilapitan nila ang mga puting mandirigma, handang malaman ang katotohanan. Ang mga puting espada, 26 sa kanila ay napatay, ay nahimatay, na naiwan lamang ng iilan na halos hindi makatayo. Mula sa sandaling iyon, nahaharap sila sa isang bagong gawain, upang tanungin ang mga nakaligtas, alamin ang tungkol sa nangyari sa Gaiban at subukang manalo sa mga taunang swordsman sa kanilang panig. Ang matalinong tao ay higit na nag-aalala tungkol sa mga bata sa sitwasyong ito. Una, kailangan nilang mahuli si Yamsaek. Iyon lang ang paraan na maaaring mangyari ang mga bagay, at saka lang sila makakapagnegosasyon sa Five Dragon Union. Kung may masasabi ang mga batang ito, magiging mahalagang ebidensya sila laban sa Black Traders. Ngunit sa kanilang kalagayan, halos hindi natin matiyak na masusuri nila ng husto ang sitwasyon. Ang Five Dragon Union ay walang alinlangan na magtatalo na ang Black Traders ay walang kinalaman sa mga mahihirap na bata. Pagkatapos ay iniabot ng sage ang kanyang kamay na handang tumulong. Iniunat niya ang nakabukas na palad hanggang sa mga mata ng bata, sinabi ang mga nakapapawi na salita, huwag mag-alala. Paprotektahan ka namin kahit sino pa ang susunod. Paprotektahan kayong lahat ni Gaiban at sisikaping pagalingin kayo. Idinagdag ng sage, sinusubukang magbigay ng inspirasyon sa pag-asa. Biglang lumabas ang isang espada mula sa kaluban nito, at isang matalim na tunog ng paghiwa ng metal sa hangin ang narinig. Nang tutulungan na sana ng matalinong lalaki ang bata, bigla niyang hinugot ang kanyang espada at inatake siya. Hindi inaasahan ng sage ang pagliko ng mga pangyayari, at ang sword blade ay nasa tabi mismo ng kanyang mata. Halos hindi niya maiiwasan ang ganoong kabilas na pag-atake dahil ang bata ay hindi kapani-pani walang maliksi. Isa-isa silang bumangon at nagsimulang magningning ang kanilang mga mata sa mapanganib na kinang, na-activate ba ang kanilang defense mechanism? Naisip ng sage na sinusubukang unawain ang nangyayari. Tila kinuha nila ang kilos ng sage bilang hudyat para umatake. Hiniling ni Soyo na ipaubaya ito sa kanya dahil handa siyang tanggapin ang responsibilidad at asikasuhin ang sitwasyon. Hiniling sa kanya ng sage na maghintay, na binibigyang diin na sila ay mga bata lamang, at hinimok siya na huwag gamitin ang kanyang mga kapangyarihan laban sa kanila. Ngunit tiniyak ni Soyo sa sage na hindi niya kailangang mag-alala. Sinabi niya na hindi siya papatay ng sinuman. At biglang may lumitaw na asul na liwanag sa kanyang mga paa, gamit ang kuryente, binuhat niya ang isang malaking slab na nakahiga. Sa malapit, sinimulan niyang gamitin ang makalangit na sandata, at ang enerhiya ng chi ay lumitaw sa kanyang kamay sa sandaling lumapit siya at hinawakan ang slab. Parang sa isang iglap, nabasag ang slab sa maliliit na piraso na nagkalat sa paligid. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang bawat solong maliit na bato na nabuo pagkatapos na masira ang slab. Napagtanto niya kung gaano kahirap para sa mga batang ito, dahil kailangan nilang kumilos ng labag sa kanilang kalooban. Wala silang choice, napipilitan silang gawin ang isang bagay na ayaw nilang gawin. Nagpa siya si Soyo na ihagis sa kanila ang mga batong ito para pigilan sila at maiwasan ang karagdagang pag-atake. Naisip niya na kung hindi siya ginagamot noon ay hindi na niya makikilala ang amo, at mahirap isipin kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Binigyan siya ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon, ngunit ang mga batang ito ay ganap na nawala ang kanilang pakiramdam ng kalayaan. Inilunsad niya ang mga bato ng may pambihirang kawastuhan, at lahat sila ay nahulog sa harap niya. Napatigil sa kanyang mga kilos na hindi makapaniwala. Sabay-sabay niyang pinatay ang 100 katao, ang tanong na umusbong sa isipan ng lahat ng nakapanood ng palabas na ito. Walang sapat na lakas si Soyu para iligtas sila kanina, ngunit ngayon ay seryoso na siya sa pagtiyak na walang ibang magdurusa sa kamay ni Yamsaek. Ang mga bata na ngayon ay mukhang takot na takot, ay parang mga anino lamang ng kanilang mga sarili. Walang kahit isang kislap ng buhay sa kanilang mga mata, tanging kawalan ng laman. Niyakap ang isa sa kanila, sabi ni Soyo ng tahimik, ngumiti kapag masaya, umiyak kapag nasaktan, at tumakas kapag natatakot ka.
hiniling niya sa kanya na gawin ang anumang gusto niya, dahil ngayon ay walang makakapigil sa kanya, at mula ngayon, maaari na niyang mamuhay sa paraang gusto niya. Wala nang haadlang sa kanyang daan. At pagkatapos marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay natauhan ang bata at umiyak. Sa wakas nakita niya ang totoong mundo sa harap ng kanyang mga mata, walang takot. Sinabi ng matalinong nanunood na akala niya ay papatayin sila ni Soyo, at hindi man lang inaasahan na ang kanyang kapangyarihan ay makakatulong sa pagpapatahimik ng mga bata. Kung hindi dahil sa kanya, walang makakagawa nito. Dagdag pa ng sage, na may pasasalamat sa kanyang boses. Pagkatapos noon, ibinaling nila ang atensyon sa mga puting swordsman na si Soyo na lumapit sa kanila at sinabi sa kanila na dapat nilang sabihin sa kanya ang lugar kung saan nagpunta si Yam. Ngunit bilang tugon, isang insulto lamang ang kanyang narinig mula sa isa sa mga espada, na tinawag siyang tulala. Idinagdag ng eskrimador na hindi niya sasagutin ang alinman sa kanyang mga tanong, at hindi mahalaga kung ano ang ginawa ni Soyo sa kanila. Maingat na nararamdaman ang kanyang energy. Naramdaman niya ang ilang mga punto sa kanyang katawan at nagdagdag ng kaunting enerhiya sa kanila, pagkatapos ay nagsimulang kumilos ang mga arms ng swordsman sa kanilang sarili, na parang hindi sila pag-aari. Pagkatapos ay inihiga ni Soyo ang swordsman sa lupa, at dinampot ng kanyang mga kamay ang espada, ang parehong pinilit nilang hawakan ng mga inosenteng bata upang tulungan silang sabihin ang katotohanan. Nasa itaas niya mismo ang sword, ngunit hindi man lang namalayan ng swordsman kung anong uri ng kapangyarihan ang ginagamit ng taong ito, dahil hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Kahit na nasa leeg niya ang espada, paulit-ulit niyang sinasabi na wala itong silbi. Ang mga white swordsman ay hindi magtataksil sa kanilang mga kasama, kahit na sa harap ng kamatayan. Mahina hong ipinaliwanag sa kanya ni Soyo na hindi niya alam ang tungkol kay Convey ngunit hindi talaga maintindihan ni Yam Sayek kung ano ang mga kasama. Napakasama ba ng mga tunay na kasama, idinagdag niya, sa anumang kaso, napagtanto ngayon ni Soyo na mas pinahahalagahan ng swordsman na ito ang buhay ng kanyang mga kasama kaysa sa sarili niya. Pinitik niya ang dalawang daliri, nag-alok siya. Paano ito? Sa sandaling iyon, ang katawan ng puting swordsman ay nagsimulang kumilos ng mag-isa, muling sumunod sa hindi kilalang puwersa. Itinaas ng white swordsman ang kanyang sword at itinuro ang kanyang kasama, dahilan para mataranta ang lahat sa paligid niya. Nakiusap sa kanya ang kasamang huminto, hinawakan ang kanyang kamay at hindi makapaniwala na naglaban sila kamakailan, at ngayon sa kabila ng mga kahilingan, patuloy na nagtatanong ang eskrimador kung ano ang kanyang ginagawa at nagmamakaawa sa kanya na huminto, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang paggalaw, na nagpapaliwanag na hindi siya iyon kundi kaniamga kamay na kumikilos sa kanilang sarili. Ilang sandali pa, ang dulo ng sword ay tumama sa balat ng isa pang swordsman, na nagdulot ng isang alon ng sakit. Nang inag ang kanyang katawan, at nakiusap siya na tigilan na niya ang paghingi ng awa. Sumigaw siya, "Teka, sabi ko, hindi ko kayang patayin ang kaibigan ko." Nakangiting sabi ni Soyo, "Hindi mahalaga kung patayin mo siya o hindi, dahil iilan pa rin ang mga kasama mo rito. Kung ayaw mo pa ring magsalita, huwag ka nang umasa na mailigtas ang sinuman sa iyong mga kasama. Papatayin mo silang lahat gamit ang sarili mong mga kamay, kahit na ayaw mong malamig na sabi ni Soyo." Ito ay malupit, ngunit isang puting swordsman mula sa Dragon Union, pagkatapos na dumaan sa mas malupit na pagsasanay, halos hindi sila sumuko. Halos imposibleng pilitin silang ipagkanulo ang kanilang mga kasama. Ang ganitong mga tao ay hindi kailanman gagawa ng pagtataksil. Hindi nila ito gagawin gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ngunit ngayon ay labis pa rin silang natatakot. Ito ay malupit, ngunit ito ay tiyak na gagana. Napagtanto ng mga pantas na lalaki ang pagmamasid sa sitwasyon. Samantala, ang eskrimador ay pinahirapan ng pag-iisip na hindi umimik, kahit na siya ay walang pakialam sa kanyang sariling buhay. Ngunit hindi siya maaaring maging walang malasakit sa buhay ng kanyang mga kasama. Pupunta si Master Yam sa Dakilang Union of Merchants, ang Dakilang Union of Merchants. Pero bakit? Sa pagkagulat ni Soyo, ang underworld na Demon Blade na si Kang Hoy ay naroon ngayon, at may hiniling sa kanya si Master Yam. Mukhang sisirain niya ang Merchant Union. Pumayag si Master Kang sa pag-atake at ang makalangit na Merchant Union, ang Dakilang Steel Archer at ang Puting Swordsman, ay kailangang pumili ng magandang oras para ihatid ang mga kalakal sa Taiwan.